Dominant Protector. Credit to the author. 6,961-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Akala namin ay nakipag-date ka sa isang big shot, pero isa lang pala siyang hindi kilalang maliit na karakter. Mas mabuting sumama ka na sa amin. Magpapalitan kaming magkakapatid sa paglilingkod sa iyo hanggang sa maramdaman mong gusto mo nang mamatay. Ang tinaguriang big shot ay natural na si Terence. Gayunpaman, ang makapangyarihang Master Linford ay nakaupo sa ilalim ng entablado. Gaano man kalaking tapang ang taglay ni Ador, hindi siya maglalakas loob na hilahin si Terence dito. Hindi kita kilala, at wala akong interes na makilala ka. Ngayon, sinisiraan mo ako at iniinsulto ang asawa ko, Rowell. Gusto kong humingi ka agad ng tawad. Kasing lamig ng yelo ang mga mata ni Rowell, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang tono, lumuhod ka. Woo, tinakot mo ng husto ang batang Panginoong ito. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang batang taga-probinsya na ito, pero ang lakas ng loob niyang sumigaw at paluhudin ang batang Panginoong ito. Nakakatawa talaga. Nakakatawa raw sabi ni Ador, pero walang ngiti sa mukha niya. Ramdam niya ang balak pumatay ni Rowell at pinagsisisihan na niya na kinailangan niyang gumamit ng ganoong paraan laban kay Lillian. Gayunpaman, agad niyang pinalakas ang kanyang kumpiyansa. Sulit naman. Kung matatalo nila sina Rowell at Lillian, makakapasok sila sa isang Morningstar Mystic Division School. Ayon sa impormasyong mayroon siya, ang pinagsamang lakas nina Rowell at Lillian ay walang kapantay. Kung sila lang dalawa, maaaring matalo nila ang mga ito kung lalabanan nila ang dalawa laban sa isa. Dahil dito, kinailangang pigilan ang lakas sa pakikipaglaban ni Lillian. Uulitin ko. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Walang pakialam si Rowell sa sinasabi ng kabilang panig, at malamig na nakatitig lamang kina Ador at Asyong. Sa sandaling iyon, alam ni Rowell na kailangan niyang maging matatag. Ito lang ang paraan para mabawasan ang bigat sa puso ni Lillian at mailihis ang atensyon ng iba. Asyong, ano ang dapat nating gawin? Halos mamatay na ako sa takot sa kanya. Nagkunwari si Ador na nagbibiro kay Asyong, ngunit ang totoo ay medyo takot siya sa mga ilog at dagat. Paano kung takot na takot talaga siya? Kung talagang tatakutin ko sila ng todo, mawawala sa kanilang dalawa ang kanilang kwalifikasyon para kumuha ng pagsusulit, at mananalo ako ng walang laban. Pagdating ng panahon, magtatakda ako ng ranggo para sa iyo at sasambahin kita araw at gabi. Labis din ang kaba ni Asyong, ngunit sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya upang makipagtulungan kay Ador. Sus Mariosep, kapatid pa rin ba kita? Gusto mo pa nga akong maging tauntungan mo pagkamatay ko. Minura ni Ador si Asyong, pero mas nakaramdam siya ng ginhawa. Mahigpit na ipinagbabawal ang magdulot ng kamatayan sa pagtatasa, kung hindi, ang isa ay madidiskwalipika. Sinadya iyon ni Asyong upang ipaalala kina Rowell. Kung hindi niya sila kayang patayin, ano pa ang dapat ikatakot? Patuloy niyang pinupukaw ang galit ng mapangalunya na mag-asawang ito. Sabi ko, Rowell, pareho tayong lalaki na nagkaroon ng relasyong kinyo. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay mayroon tayong kahit kaunting nararamdaman para sa isa't isa, kahit na pinupulot mo ang isang pares ng sirang sapatos na ayaw na namin. Pagkatapos sawayin ni Ador si Asyong, bumaling siya kina Rowell, na nagsilbing dagok kay Lillian. Hindi niya lang inaasahan na ang hatol na ito ang magiging huling paakit na makakasakit sa kanya. Wala nang saysay ang paghingi ng tawad ngayon. Malamig na pinutol ni Rowell ang sasabihin ni Ador at sumugod kina Ador at Asyong na parang multo. Napakagandang microstep ng paru-paro. Ito ang teknik sa paggalaw na itinuro sa kanya ni Terence, na hango sa butterfly microstep. Bagamat hindi niya maabot ang super butterfly microstep ni Terence sa dagat ng Janghe, sapat na para sa kanya ang super butterfly microstep. Nagulat si Ador. Hindi niya inaasahan na maglulunsad ng sorpresang pag-atake sina Rowell, nang ganoon kabilis. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ang kanyang ulo ay direktang nabasag ng palad ng kabilang panig. Nagkalat ang pula at puting bagay sa lahat ng dako, ngunit walang gumagalaw sa ilog at dagat. Itinaas niya ang kanyang binti at sinipa ang walang ulong katawan ni Ador, pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pag-atake sa isa pang nabubuhay na tao, si Asyong.
Dahil napatay na niya sila, walang pagkakaiba sa pagpatay ng isa o dalawa. Umaasa na lang siya na mapapanatili ni Lilian ang kanyang kwalipikasyon. Namutla ang mukha ni Asyong. May bahagi ng laman at dugo ni Ador na tumalsik sa mukha niya, at medyo nakaramdam siya ng pagkasuklam. Sa sandali ng buhay at kamatayan, may oras pa ba siyang makaramdam ng pagkasuklam? Siyempre, bukod dito, mas lalo pa siyang nakaramdam ng takot. Paano nagawang manggahas ni Rowell na pumatay? Paano niya nagawang manggahas na pumatay ng isang tao sa gitna ng isang pagtatasa? Bago ang kompetisyon, partikular na silang nagbabala na walang sino man ang pinapayagang mamatay. Paano nagawang baliwalain ito ng taong ito? Ito ang pinaka-epektibong paraan ni Asyong para mailigtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, nawasak ang lahat ng sumabog ang ulo ni Ador. Si Asyong, na nasa napakakomplikadong kalagayan, ay hindi naisip ang pagprotekta sa kanyang buhay. Bigla na lamang siyang sumigaw, "Patawarin mo ako, boto ako." Huli na para sumuko. Ang huling nakita niya ay ang malamig na titig ni Rowell at isang palad na handang kitilin ang kanyang buhay. At pagkatapos ay walang, at pagkatapos ay may dalawa pang bangkay sa entablado, pero ang lugar sa ibaba ng entablado ay tuwang-tuwa. Karamihan sa mga taong naroon ay kumitil ng buhay, kaya hindi naman malaking bagay ang pumatay ng tao. Gayunpaman, sa lugar ng pagtatasa kung saan bawal ang pagpatay, talagang labis-labis ang gumawa ng hakbang at basagin ang ulo ng dalawang tao gamit ang napakalupit na paraan. Sa katunayan, bago pa man magpatayan sina Rowell Tianqing, dapat sana ay humarap na ang hukom na namamahala sa kaligtasan para pigilan sila. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, wala nang ginawa ang hukom kahit na matapos mamatay sina Ador at Asyong. Kung titingnan ng natatarantang mukha ng hukom, iisipin ng mga taong hindi nakakaalam na takot siya. Malamig na tumawa si Terence sa sarili. Ang pinakamahinang hukom ay nasa yugto ng pagbubukas ng bundok, at lahat sila ay mga elite. Paano sila magugulat sa isang labanan sa pagitan ng mga Xuansheng stage cultivator? Ang tanging paliwanag ay sadyang binaliwala ng referee ang sitwasyon at hinayaan itong lumala. Anong ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumatay ng tao sa arena ng entrance exam? Galit na galit ang hukom, na mabagal kumilos. Bigla siyang umakyat sa entablado at agad na sinaway sina Rowell, "Sinasabi ko sa inyo, nasa malaking problema kayo. Kung susuko kayo ngayon, baka mas magaan ang sentensya sa inyo." Hehe. Ang galing. Bakit hindi ka sumipot ngayon lang? Tapos gumawa ka pa ng ingay. Sa tingin mo makakatakas ka pa ba sa pagpapabiya mo sa tungkulin? Naisip ni Terence sa sarili, talagang may problema ang hukom, gaya ng inaasahan. Nakita ng lahat ang nangyari sa arena. Hindi mo sila napigilan sa oras. Kung responsibilidad ang pag-uusapan, walang iba kundi sina Rowell. Rowell, huwag kang mag-alala. Ang kabilang panig ang unang humanap ng away, at dapat silang mamatay. Kalokohan. Masyadong mabilis ang attack speed ng taong ito. Sandali akong nabigla, kaya normal lang na wala akong oras para mag-react. Puno ng galit ang mukha ng hurado habang dali-dali niyang tinatanggi ang relasyon, bukod pa riyan, malinaw na nakasaad ang mga patakaran bago ang kompetisyon. Walang sino man ang pinapayagang pumatay ng sino man. Ang lalaking ito ay talagang pumatay ng isang tao. Sinusubukan mo bang pagtakpan siya? Kalokohan ba ito? Kailangan mo pa bang sabihin sa akin? Kahit sinong may mata ay mahahalata na sinusubukang pagtakpan ni Terence ang kaso para sa kanya. Gayunpaman, ang pagkakita nito ay hindi nangangahulog ang kailangan niya itong sabihin ng malakas. Ang pagsasabi nito ay katumbas ng direktang pakikipag-away sa kanila. Kapag naharap sa ganitong hindi patas na paghatol, kung hindi ako lalapit para pagtakpan ito, natural na may ibang lalapit. Ang hustisya ay nasa puso ng mga tao, narinig mo na ba yan? Malamig na tumawa si Terence. 6,962. Ngulo ni Yuntian. Hindi sila madaling pakisamahan. Ang sarap manood ng palabas. Mas maganda sana kung may mga buto ng melon at may bangko para ihain sa kanya. Yung Ming, tuwang-tuwa ka. Maaari kayang ikaw ang nag-ayos para sa hukom na ito. Tiningnan ni Terence si Yung Ming mula sa gilid ng kanyang mga mata, may bahid ng paghamak sa kanyang mga labi. Ganyan ka ba ang estilo mo? Bukod sa iyo, mukhang wala nang ibang gagawa ng ganito ka-boring na bagay. Kalokohan. Terence,
Huwag mo akong sir-on, matuwid na tao ako noon pa man, nagsasalita lang ako dahil ayoko ng kay-abangan mo. Natural lang na hindi ito aaminin ni Yongming. Agad niyang naunawaan ang tunay na problema at itinuro ang daliri kina Rowell. Malinaw ang katotohanan na ang taong ito ang pumatay ng isang tao. Lahat ng nandito ay saksi. Kahit gusto mo siyang pagtakpan, maaari mo bang tanggihan ang mga patakaran? Ang mga patakaran. Dahil naitakda na ang mga patakaran, natural lamang na kailangang sundin ang mga ito. Kung walang parusa sa paglabag sa mga patakaran, sino ang susunod sa mga ito? Malamig na tumawa si Yongming sa kanyang puso. Alam niyang pinahahalagahan ni Terence sina Rowell River, kaya nga gusto niya silang patayin. Basta't kaya niyang pahirapan si Terence, sulit ang lahat. Tama iyan. Kahit ano pa ang sabihin mo, katotohanang pumatay ng mga tao sina Rowell. Bumalik sa katinoan ng hukom at hinawakan ang kanyang noo, ayon sa mga patakaran, ang mga koponan ni Rowell at Lillian ay kailangang ma-disqualify kahit papaano. At dahil sa masamang pangyayari, sila ay ilalagay sa blacklist at hindi makakasali sa pagpili at pagtatasa sa Mystic Division C area. Kumunat ang kilay ni Terence. Dapat sana ay gumamit siya ng mas maraming espiritual na kapangyarihan para gawing tanga ang lalaking ito. Pinatay ko siya. Wala itong kinalaman kay Lillian. Ayos lang na i-disqualify mo ako, pero bakit mo kailangang i-disqualify si Lillian? Si Rowell, na tahimik sa buong panahon pagkatapos ng pagpatay, ay halos hindi makita. Kahit na siya ang pangunahing punto ng kanilang pagtatalo, isa lamang siyang palamuti kapag sila ay nag-uusap. Hindi masanay sina Yongming at ang hukom sa biglaang pagbukas na ito, tutal, si Terence lang naman ang iniisip nilang kalaban. Ikaw at ako ay may iisang isip. Kung ikaw ay madiskwalipika, syempre sasama ako sa iyo. Hinawakan ni Lillian ang kamay ni Rowell. Ito ang kamay na handang magalit at magdugo para sa isang babaeng tulad niya. Sa ganoong klaseng kamay at ganoong klaseng tao, ano pa ba ang mahihiling niya? Sa buhay na ito lang, hindi kita iiwan. Syempre ayaw kitang iwan. Wala akong pakialam sa ibang mga estudyante, pero may pagkakataon kang makapasok sa Feiyang College. Gumugol si Boss Terence ng maraming pagsisikap para makuha natin ang pagkakataong ito. Kung hindi tayo makapasok, paano natin haharapin si Boss Terence? Hawak ang kamay ni Lillian, ang nakamamatay na aura ni Rowell ay agad na naglaho, naiwan ang walang kapantay na kahinahunan. Pagkatapos ay bumulong siya sa tainga ni Lillian, Lillian, hindi natin maaaring hayaang masayang ang pagsisikap ni Boss Terence, kaya kailangan mong pumasok sa paaralan ng Feiyang. Huwag kang mag-alala, medyo nahuli lang ako. Magkikita tayo ulit sa susunod. Ikaw na ang magiging senior ko sa oras na iyon, kaya kailangan mo akong alagaan ng mabuti. Kahit sinubukan nilang dalawa na hinaan ang kanilang mga boses hanggat maaari, walang soundproof shield. Lahat ng naroon ay eksperto, kaya natural nilang naririnig ng malinaw ang lahat. Ngumisi si Yongming. Rowell, tumigil ka na sa pangangarap. Dahil nasa iisang team kayo ni Lillian, natural lang na ikaw na pumapatay ng tao ang kakatawan sa team mo para pumatay ng tao. Kaya, ayon sa mga patakaran, pareho kayong madidiskwalipika, at walang makakatulong sa inyo. Dapat gawin ang lahat ayon sa mga patakaran. Hanggat naiintindihan ni Yongming ang puntong ito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagbabaliktad ni Terence ng mundo. Hey! Dinlu? Ang astig mo, parang ikaw ang nagtakda ng lahat ng patakaran. Patay na ang mga patakaran, pero buhay ang mga tao. Kahit na pumatay sina Rowell ng isang tao, may dahilan para doon. Sino ang nag-utos sa dalawang iyon na maging ganoon kasuklam-suklam? Hindi natatakot si Terence kay Yongming, at walang paraan para hayaan niyang bumalik sina Rowell at Lillian sa Golden Class C area. Kung hindi, papatayin niya lang ang matandang ito, at matatapos na ang lahat. Mga B***H, dapat silang harapin kahit ayos lang sila, bukod pa sa hinahanap nila ang kamatayan, walang makakapidyaw sa kanila. Ibinubuhos niya ang galit niya sa dalawang mahuhusay na estudyante dahil lang sa dalawang basura, mga ganyang patakaran, hindi na kailangan. Ha. Sino ka? Terence. Kahit hindi ang matandang ito ang nagtakda ng mga patakaran ito na dapat sundin ng lahat. Sinasabi mong ayaw mo sa mga ito at ayaw mo rin sa mga ito. Tumawa ng malakas si Yongming.
Magiging maayos sana ang lahat kung makakampi si Terence sa lahat, bukod pa rito, kahit hindi sila kwalipikado, maglalakas loob ba ang Feiyang College na tanggapin sila? Kung tatanggap ng mga estudyante ang Feiyang College, lalabagan nila ang mga patakaran. Isa lang ang kalaban ng ibang mga kolehiyo. 2 ibon lang ang pinapatay ni Yongming gamit ang isang bato. Kung hindi nila ito tatanggapin, mag-iimbite sila ng gulo para sa kanilang sarili. Kung hindi nila ito tatanggapin, maaaring kamuhian lang ni Terence ang paaralan. Si Huaga pa rin ang pinakamahalagang tao sa paaralan ng Feiyang. Hindi dumating ang iba pang mga nakatataas. Nabalot si Huaga sa isang problema at hindi alam ang gagawin. Kung para kay Terence lang iyon, tiyak na agad niyang tatanggapin ang dalawa. Tutal, si Terence ay isang taong inaasahan ng dean. Gayunpaman, ang pressure na kailangang tiisin ng Feiyang College ay hindi kayang tiisin ng isang elder na tulad niya. Kaya naman, hindi nang ahas si Huaga na ipahayag ang kanyang opinyon. Elder Larkins, magsalita ka nga. May lakas ba ng loob kang tanggapin ang 2 taong ito? Tumingin si Yongming kay Huaga ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, mukhang may kumpiyansa. 6,963. Dahil doon, kumarap si Yongming kay Terence. Terence, hindi man lang nagsalita ang nakatatanda mo, sino ka ba sa akala mo? Anong karapatan mong umakyat sa entablado at magturo? Natahimik si Huaga. Hindi niya talaga masagot ang tanong na ito. Kahit na nakaramdam siya ng awkwardness, kaya niya lang itong tiisin. Hindi mahalaga kung maglalakas loob siya o hindi, kundi kung kaya niya o hindi. Ang desisyon niya ay maaaring sumire sa buong kolehiyo ng Feiyang. Lumubog ang puso ni Terence nang maunawaan niya ang sitwasyon. Mahalaga sina Lilian at Jiang He, ngunit hindi niya maaaring gawing mahirap ang mga bagay para sa Feiyang College nang dahil lamang sa kanila. Jiang He or Roel. Hindi takot si Terence sa mga taong tulad ni Yongming, pero kailangan niyang mag-isip para sa paaralan. Dinlu, kahanga-hanga ka talaga. Kung tatanggapin man o hindi ng paaralan ng Feiyang ang mga estudyante, kailangan ba itong nakadepende sa mukha ng paaralan kung paano ito mapapaganda? Iniisip mo ba na gawin ang gawain ng Panginoon? Tumayo si Yuntian nang nakangiti. Tama ang desisyon niyang huwag nang bumalik at mag-cultivate ng mag-isa. Nanatili siya rito para hintayin ang pagkakataong ito para magtanghal. At saka, miyembro ng grupo ng mga estudyante si Terence, bakit hindi siya pwedeng magsalita sa entablado? Sino ang gumawa ng patakarang ito? Siya rin ba ang Headmaster Lo? Sa tingin mo ba ay malapit ka ng maging presidente? Sa totoo lang, kahit si Yuntian ay nakaramdam na dapat niyang pasalamatan si Yongming. Kung wala ang kooperasyon ng matandang ito, paano niya mabibigyan ng pabor si Terence? Pangulong Holmes. Hindi ko naman sinasadya iyon, pero naitakda na ang mga patakaran. Nagdilim ang mukha ni Yongming. Una ay si Toby yan, at ngayon ay si Yuntian, bakit pareho silang nagpoprotekta kay Terence? Anong problema? Dinlu, sa tingin mo ba, bilang presidente ng Alliance of Academies, ay walang karapatang humawak sa recruitment assessment? Kalmado ang ekspresyon ni Yuntian, ngunit hindi pala kaibigan ang tono niya, o dapat ba talaga kitang tawaging Pangulong Lo? Biglang natigilan si Yongming. Ang College Alliance ang namamahala sa mga bagay-bagay sa kolehiyo, at si Yuntian, bilang presidente, ang may pinakamalakas na kapangyarihan. Mga patakaran. Para iyon sa mga tao sa ibaba, at si Yuntian ang nagtakda ng mga patakaran. Ang pinakamahalagang punto ay mas malaki ang kamao ni Yuntian kaysa kay Yongming. Kung maglalaban sila, mamamatay siya sa loob ng ilang minuto. Presidente, napakabait mo. Pakiramdam ko lang ay nilabag ni na Roel ang mga patakaran. Kung bumaba ng ilang oktabo ang boses ni Yongming habang yumuko at ikinuyom ang kanyang mga kamao, nakagawian ng aminin ang pagkatalo. Siyempre, may karapatan si Pangulong Holmes na harapin ang anumang mangyari sa mistiko na dibisyon. Natural na hindi ka papalitan ng matandang ito. Sumanghel si Yuntian at hindi pinansin si Yongming. Humarap siya kina Roel at Lilian, nakita ko na ang lahat ng nangyari. Kahit totoo na may pinatay siya, mapapatawad pa rin na ako ang unang nag-provoke. Bagamat inaasahan na ni Yongming ang resultang ito, ang kanyang mukha ay naging kasing itim pa rin ang ilalim ng palayok nang marinig niyang pinawalang sala ni Yuntian sina Roel. Nagpatuloy si Yuntian, medyo hindi rin ako kontento sa dalawang gago na yan.
Kahit hindi mo sila patayin, Rowell, ako mismo ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Kung hindi ka kikilos, isa kang taong walang dugo. Ang isang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat sanayin sa isang Mystic Division Ocean Academy, kaya magaling ang ginawa mo. Halos hindi makahinga si Yongming, at halos mabunggo ang ilong niya sa galit. Hindi lang niya pinatawad ang kanyang mga krimen, kundi sinabi pa niya na mabuti ang pumatay ng tao. Hindi ba pwedeng maging mas walang hiya ka? Pero hindi siya naahas na sabihin ito. Hindi inaasahan ni Rowell ang ganitong pagbabago ng mga pangyayari at nawalan siya ng masabi. Mabilis na tumugon si Lillian at yumuko bilang pasasalamat, "Salamat, Pangulo, sa pagtataguyod ng hustisya para sa amin. Hindi mo kailangang magpasalamat. Gaya ng sabi ni Terence, ang hustisya ay nasa puso. Naniniwala akong ang mga salita ko ang gusto niyong sabihin, di ba?" Mahinahong tumingin si Yuntian sa mga tao. Agad na naghiyawan ang mga taong nahuli sa kanyang tingin, sinasabing matalino at banal ang Pangulo, at walang kinikilingan sa paghawak ng mga bagay-bagay. Wala nang mas hihigit pa sa ganitong desisyon. Si Yongming lang ang muntik ng samuka ng dugo, pero kinailangan niyang talikuran ang kanyang konsensya at sumang-ayon sa hinaing niya. Hindi na niya ito matiis, ngunit kailangan pa rin niyang tiisin. Dahil hindi kayong dalawa ang mali, natural lang na mali ang hukom. Kung may kakayahan lang ang hukom, hindi sana nangyari ang sitwasyong ito. Nilinis ni Yuntian ang pangalan ni Rowell at maginhawang binuhusan ng maruming tubig ang hukom. Gumagawa rin siya ng pabor kay Terence, kaya hindi ba't mas mabuting gumawa pa ng higit, ikaw, ang alyansa ng mga paaralan ay hindi nangangailangan ng isang taong tulad mo na umiiwas sa responsibilidad. Ayoko nang makita kang muli. Umugoy ang katawan ng hukom at namutla ang kanyang mukha. Binuka niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit hinaila na siya palayo ng mga tauhan ni Yuntian, ni hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Walang nagsalita. Walang magsusumamo ng awa para sa malas na hukom sa oras na ito, baka sila ay mapapahamak. Pinaalis ni Yuntian ang hukom at sinabing, si Rowell ay matapang, may talento, at may kakayahan. Isa siyang mahusay na panla, at hindi mas masama si Lillian. Elder Waga, sa palagay ko ay maaaring isaalang-alang ng Feiyang College na tanggapin sila. Ano sa palagay mo? Inilipat ni Yuntian ang lahat ng presyon ng recruitment ng Feiyang College sa kanyang sarili. Agad na kumalma si Waga at magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Tama si Pangulong Holmes. Sa ngalan ng Feiyang College, malugod kong tinatanggap ang dalawang estudyanteng ito na sumama sa amin. Sa suporta ni Yuntian, sino ang maglalakas loob na questionin ang kolehiyo ng Feiyang? Nakahinga ng maluwag si Waga, at lalong lumakas ang respeto niya kay Terence. Para makakuha ng tulong mula sa presidente ng Alliance of Academies, dapat ay may mataas siyang reputasyon. Mas kaunti ang magiging problema sa Feiyang College sa hinaharap. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay, nagpasalamat kay Yuntian. Hindi na siya nagsalita pa. Magkalapit na sila para magkakilala na. Pero sa totoo lang, talagang hinangaan ni Terence si Yuntian. Hindi niya inakalang magiging ganito kalakas ang kontrol ni Yuntian sa dagat ng mga mahiwagang uri. Ang paraan ng paghawak niya sa bagay na ito ay napakadominant at direkta, maging si Terence ay namangha. Kung ikukumpara kay Yifan sa dagat na dilaw, ang katayuan ni Yuntian sa mahiwagang dagat ay malinaw na mas mataas. Matapos maayos ang insidenteng ito, nagpatuloy ang pagsubok ng walang aberya. Hindi kasama ni Rowell si Terence, kundi kasama si Yuntian. Magaling ang ginawa niya, kaya kinailangan nilang magbuklod. Sa huli, pumasok din sina Kara at Tricia sa Mystic Division Schools, at wala ng pressure si Terence. Kinausap niya si Yuntian habang tinutugunan ang panghihikayat ni Tobian. Hindi na makapaghintay ang matandang lalaki na makasama si Terence sa sekta. Sige, sasama ako sa'yo, pero kahit papaano ay hayaan mo akong pumunta sa Feiyang College para bumati. Medyo walang magawa si Terence, wala siyang ibang magawa kundi ituloy ang kasunduan. Sige, hindi naman pala mapang-asar ang matandang amo na ito. Pupunta lang ako at babati. Aalis na tayo agad. Tumango si Tobian ng may pag-aatubili, na parang binibigyan niya ng malaking mukha si Terence. Ayaw makipagtalo ni Terence sa matandang ito.
Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao kina Yuntian at Tifon, dalawa kong kapatid, aalis na ako. Sana kapag nagkita tayong muli, magkaroon ng magandang kinabukasan si Kuya Holmes. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Magkaroon ka ng ligtas na paglalakbay. Tumawa si Yuntian at binati siya pabalik. Binalaan din niya si Tobian, Elder Go, kailangan mong alagaan mabuti ang kapatid kong si Linford. Kung babalik siya na may kahit isang hibla ng buhok, pupunta ako sa iyo para mag-higanti. 6,964. Kumunat ang noo ni Tobian. Hindi ba't masyadong sobra ang presidente ng Mystic Division si Academy Alliance para pakialaman kahit ang balahibo ni Terence? Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, bumalik sina Terence at Tobian sa recruitment team ng paaralang Feyang. Kahit na natapos ng perpekto ang misyong pangre-recruit, sina Rowell at Lian ay wala sa magandang sitwasyon. Dahil sa pilitang pagpilit sa kanilang dalawa na pumasok, naramdaman ng ibang mga freshmen na medyo hindi patas ang sitwasyon kaya't malamig ang kanilang pagtrato sa kanila. Malamang na nag-aalala sila na gagamitin ni Lilian at Rowell ang kanilang mga koneksyon para agawin ang kanilang mga mapagkukunan, kaya naman kusang loob nila itong itinaboy. Nakita ni Terence si Elaine na nakatayo para sa kanilang dalawa nang lumapit ito. Sa tingin mo ba ay napakahusay mo? Ako si Frank, hindi naman sa minamaliit ko ang sino man sa inyo, pero wala sa inyo ang karapat-dapat sa aking paggalang, maliban kina Rowell at Lilian. Medyo nagalit ang mga bagong estudyante, ngunit dahil hindi nila malinaw kung sino si Elaine, hindi muna sila ng ahas na tumutol. Natigilan din sina Rowell at Lilian, hindi alam kung bakit sila pinoprotektahan ng babaeng ito. Tila wala ring anumang contact si Boss Terence sa babaeng ito. Iminumungkahi ko na si Rowell ang magiging taga-subaybay ng klase mula ngayon, at si Lilian naman ang magiging taga-subaybay ng klase ng bise. Mayroon ba kayong anumang pagtutol? Kung mayroon kayong anumang opinyon, pigilin ninyo ang mga ito. Bumalik si Elaine sa dati niyang arrogant at mapang-ipong ugali. Bagamat hindi pa siya nakakabalik sa akademya, nagsimula na siyang gumawa ng sarili niyang mga kaayusan. Senior sister, hindi ba't hindi nararapat na tayo ang maging class monitor at vice class monitor? Hindi natarante si Rowell noong pumapatay siya ng mga tao, pero ngayon ay medyo natatakot na siya kay Elaine, hindi niya maintindihan ang ginagawa nito. Angkop. Isang panla na mataas ang tingin kay Pangulong Holmes. Kung hindi ka angkop, sino? Manahimik ka at maging taga-subaybay ng klase. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang ang pangalan ko at sisiguraduhin kong ligtas ka sa akademya. Sa puntong ito, sandaling tumigil si Elaine at misteryosong hininaan ang kanyang boses. Si Terence ang boss mo, di ba? May sasabihin akong sikreto sa inyo, hipag mo talaga ako. Si Rowell at Lilian ay natigilan. Kailan pa nagkaroon ng ugnayan si Boss Terence sa babaeng ito? Hindi ko masabi. Pero hindi naman ganoon kahirap intindihin, si Boss Terence pala iyon, kung tutuusin. Aba, normal lang naman iyon. Kung alam lang ni Terence na ito ang imaheng nasa puso ni Rowell at Lilian, malamang ay magsusuka siya ng dugo sa galit. Pero nang marinig niya ang kalokohan ni Elaine, nakita niya itong nakakatawa at nakakainis. Tumingin si Tobian kay Terence nang may kakaibang ekspresyon. Malinaw na ipinapakita ng kanyang mga mata na narito si Terence para magpaalam sa kanyang kasintahan. Umikot ang mga mata ni Terence. Nababaliw na ba ang matandang lalaki para maniwala sa babaeng iyon? Sa sandaling iyon, lumapit si Waga, at biglang gustong asarin ni Tobian si Terence, kaya't tinaasan niya ang kanyang boses kay Waga. Waga, dadalhin ko muna si Terence sandali. Pagkatapos ko, ibabalik ko siya sa paaralan ng Feyang. Bumalik ka at sabihin kay Aaron na huwag mag-alala tungkol kay Terence. Bahagyang nagulat si Waga. Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay at nagtanong, Elder Go, saan mo dadalhin si Terence? Anong problema? Bago pa siya matapos, nakita niya si Tobian na hinihila palayo si Terence na nagulat, hindi niya hinayaang magsalita si Terence. Hoy, Tobian, narito ako para magpaalam. Anong ibig mong sabihin dito? Kung lalaban si Terence, hindi siya mapipilit ni Tobian, ngunit bago pa niya maintindihan ang iniisip ng matanda, hindi na lumaban si Terence. Tungkol naman sa pagpapalam, hindi mahalaga. Ayos lang basta't magkaayos na sina Rowell at Lilian.
Ang tanging problema lang ay walang oras si Terence para linawin ang mga mapanlinlang na salita ni Elaine kina Rowell at Lillian. Kahit hindi naman malaking bagay, parang hindi naman malaking bagay para kay Rowell at sa iba pa na hindi siya maintindihan. Apurahan ng bagay na ito, ang sekta ng matandang Panginoon ay nasa state of emergency na. Kung mahuhuli tayo at magkakaroon ng malubhang kahihinatnan, hindi ba't magiging dahilan ito para pumunta ka rito ng walang dahilan? Gumawa ng dahilan si Tobian at binilisan ang kanyang lakad, hinaila palayo si Terence. Hindi lubos na naniwala si Terence sa sinabi ni Tobian, ngunit wala siyang pakialam dahil gusto niyang tuparin ang kanyang pangako sa lalong madaling panahon upang makagawa na siya ng iba pang mga bagay. Sa kabilang banda, nakita ni Elaine ang mukha ni Terence at kinaladkad palayo ni Tobian bago pa man niya ito mabati. Medyo natarante siya, ngunit medyo nakahinga rin ng maluwag. Kung ibinunyag siya ni Terence ngayon lang, hindi ba siya masisiraan ng bait? Sa kabilang banda, magkaiba ang pananaw ni Rowell at Lillian. Dahil hindi ito itinanggi ni Terence, ang katayuan ni Elaine bilang hipag niya ay hindi naman mukhang peke. Dahil ganoon nga, hindi na kailangang mag-atubiling tanggapin ang paghirang bilang class monitor at vice class monitor. Gayunpaman, hindi lahat ng mga freshmen ay handang makinig sa mga plano ni Elaine. Nang makita nilang paparating si Woggle Larkins, hindi napigilan ng ilan sa kanila na banggitin ito. Elder Larkins, sinabi ng senior sister na ito na sina Rowell at Lillian ang dapat italaga bilang class monitor at vice class monitor. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ganoon ang pagkakatalaga sa class monitor at vice class monitor, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? May opinyon ka ba sa desisyon ko? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na pigilin mo ang mga opinyon mo? Nanlaki ang mga mata ni Elaine na hugis almond at tinitigan ang freshman ng may hindi pala kaibigang ekspresyon. Hindi ka pa nga nakakapasok sa Fayang College ay naglakas loob ka ng magkaroon ng problema sa akin. Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Natarante ang freshman at tanging kay Woggle lang siya nakatingin para humingi ng tulong, umaasang tutulungan siya ng elder. Sa kasamaang palad, hindi naman masasakta ni Woggle si Elaine dahil lang sa ganoon kaliit na bagay. Kung may kinalaman ito sa mga pangunahing usapin ng Fayang College, ipagtatanggol pa rin kaya niya sila. Ang class monitor at vice class monitor ng bagong klase ng estudyante. Ano iyon? Hindi pa kasama rito na bukod kay Elaine, sina Rowell at Lillian ay mga tauhan ni Terence. Ano man ang mangyari, sulit ang pagmumura kay Terence. Sa tingin ko ay napakaganda ng kaayusan ni Elaine. Hindi mo na kailangang makipagtalo. Pansamantalang napasyahan na ang bagay na ito. Sa hinaharap, kung mayroon mang hindi nasiyahan, maaari nila akong hamanin sa pamamagitan ng formal na mga paraan upang labanan ang posisyon ng class monitor. Tumikim si Woggle at tinapos ang insidente sa class monitor sa casual na paraan. Bagamat karamihan ay dahil kay Terence, tila kahit isang elder ay hindi maglalakas loob na kalabanan si Elaine. Sa isang iglap, ang bastos at mabangis na imahe ni Elaine ay agad na natanim sa isipan ng lahat ng mga freshmen. Isa siyang babaeng demonyo, at mapipilitin silang maglakad-lakad sa paligid niya kung makikita nila siya sa hinaharap. Elaine, anong ginagawa mo? Sumunod si Norwen kay Woggle at sa wakas ay hindi niya napigil ang magtanong, galing kami sa advanced class. Bakit kami nakikialam sa mga bagay-bagay ng bagong estudyante? 6,965. Anong kinalaman mo dyan? Umalis ka na. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ayokong makita ka? Naging seryoso ang magandang mukha ni Elaine at pinagalitan niya ito ng walang anumang pagkukunwari, kailangan ko ba ng pahintulot mo para gumawa ng kahit ano? May pagkakataon din na kailangan mong magturo, di ba? Natigilan si Norwen at nagmakaawa, Elaine, huwag mong gawin sa akin ito. Ang mga nakarinig ng pagkakakilanlan ni Norwen ay bumulong sa kanilang mga bagong kasamahang estudyante. Ito ang class monitor ng advanced class ng Fayang Academy, isang eksperto sa half-step pioneer stage, hindi si Norwen. Siya ang kinatawa ng mga estudyante ng Fayang College. Pinagalitan ng aso ang kinatawa ni Elaine at nagmamakaawa pa nga sa kanya. Biglang naging mas kahanga-hanga ang imahe ni Elaine.
Ang mga freshman na kumontra sa kanya kanina ay nagkibit-balikat na at nagtago sa likod ng karamihan na parang mga avestruz, umaasang makakalimutan sila ni Elaine. Wala ka na bang mas magandang magagawa? Ang kalabanan ng isang babaeng Diablo, gaya ba talaga ng sinabi niya, pagod na itong mabuhay. Isinantibi ang mga freshman na umuungal sa kanilang mga puso, pati na rin sina Lillian at Rowell, nakakahanap lang ng kanilang katayuan, agad na gumamit si Toby ng isang teleportation talisman para magmadaling umalis si Terence, tila nagmamadali siya. Tinatayang hindi maganda ang buhay ng batang Panginoong Gu sa sekta sa bundok, kaya napilitan ng matandang si Toby na bumalik ng mabilis. Sa dakilang bulwagan ng sekta sa bundok, si Master Gu ay nakatayong mag-isa sa gitna. Sa magkabilang panig ay nakatayo ang mahigit 10 matataas na opisyal ng sekta sa bundok, ngunit ang upuan ng Panginoon ng sekta sa itaas ay bakante. Brendan, batay sa mga pag-amin ng mga tao sa inabandonang lupain, may dahilan kami para maniwala na mali ang iyong testimonya. Mas mabuting aminin mo na lang ang iyong sarili. Kung hindi, kapag natuklasan na ang katotohanan, kahit ang iyong lolo, si Toby ay hindi ka may iligtas. Brendan Gu ang pangalan ni Master Gu. Ang mga taong ito ay kapantay ni Toby kaya natural lang na hindi nila siya matatawag na Master Gu. Ang taong nagsalita ay tinatawag na Derek Jing, ang kaaway ni Toby Papunta na ang lolo ko para sunduin si Terence. Maaari mo siyang tanungin ng direkta at patunayan ang aking kawalang kasalanan. Wala nang saysay ang sabihin pa ngayon. Nagngingit-ngit si Brendan at nagtiis. Hanggat malalampasan niya ang panahong ito ng tensyon, magagawa niyang gawing maliit ang malaking isyu. Magiging hanggal siya kung aaminin niya ito ngayon. Sinamantala mo ang katotohanang hindi pa bumabalik ang lolo ko para pilitin akong umamin sa mga maling paratang ng paulit-ulit. Ano ang pakay mo? Matapos dumaan sa napakaraming interogasyon, si Brendan, gaano man siya kawalang malay, ay mauunawaan na ang ilan sa mga pasikot-sikot sa layunin ni Brendan na mag-espada ay nasa pegang. Ang pagpapalis kay Brendan ay isa lamang dahilan. Sa huli, kinailangan pa rin niyang umasa sa kanyang lolo, si Toby Layunin. Siyempre, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kung ang Dark Demon Beast ay lumitaw sa Mystic Class C, anong klaseng sakuna ang ay dudulot nito? Binuksan mo ang portal papunta sa abandonadong lupain ng walang pahintulot, at nangangahas ka pa ring itanggi ang iyong kawalang kasalanan. Pinaikit ni Derek ang kanyang mga mata at malamig na ngumiti. Nakatanggap siya ng balita na bumalik na si Toby sa Mystic Division at dadalhin dito si Terence upang magpatotoo. Kung hindi niya mapapaalis si Brendan bago bumalik si Toby wala na siyang ibang pagkakataon. Elder Lane. Noong panahong iyon, ikaw ang pinakamataas na namamahala sa inabandonang lupain. Hindi naman siguro hindi mo pa rin maalala ang nangyari, di ba? Si Regger Lane, na tinawag, ay tumawa ng tuyo at ikinuyom ang kanyang mga kamay. Elder Jing, maraming beses ko na itong nasabi. Kapag nagbas na ang daanan, ito na ang pinakamahalagang oras para labanan ang daluyong ng kadiliman ng mahiwagang halimaw. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Nagdigmaan sina Derek at Toby at neutral si Regger. Kung gusto niyang pumanig sa alinman sa kanila, matagal na sanay naayos na ang usapin ni Brendan. Elder Jing, nasabi ko na nga ba na binuksan ni Terence ang tunnel, pero hawak mo pa rin ako. Alam ng mga tao sa sekta na pinupuntirya mo ang lolo ko, pero hindi ka naman pwedeng maging walang hiya, di ba? Sinamantala ni Brendan ang pagkakataon para kutsain siya. Hanggat hindi nagsasabi ng totoo si Regger, hindi siya mapatunayang mali ng mga testimonya ng mga tao sa ibaba. Kung pag-uusapan ng kawalang hiyaan, sino sa sekta ng bundok ang maihahambing sa iyong lolo at apo? Sarkastiko na sagot ni Derek, ngunit sa kaibuturan niya, patuloy niyang iniisip kung paano niya mapapaamin si Brendan. Bilang huling paraan, wala siyang ibang magagawa kundi ang gumamit ng torture. Hanggat hindi niya papatayin si Brendan, hindi mababaliw si Toby Sa kasamaang palad, bago pa man maisakatuparan ni Derek ang kanyang planong pagpapahirap, natuklasan niyang ibinalik na pala ni Toby si Terence sa sekta sa bundok. Ang pagkakataon. Nawala na. Derek, hindi pa ako nakakabalik, tapos iniimbestigahan mo na ang apo ko. Wala ka man lang respeto sa akin.
Pagpasok pa lang ni Toby yan sa bulwagan, sumabog ang kanyang aura at hinaranggan niya si Brendan sa likuran niya. Lolo, sa wakas ay nakabalik ka na. Kung hindi ka bumalik agad, baka hindi ka na makita muli ng apo mo. Nakita ni Brendan na bumalik na ang kanyang taga-suporta at agad na nagpakita ng matinding hinanakit. Sumigaw siya kay Toby yan, si Derek, ang matandang iyon, ay nagtatanong sa aking apo na parang isang kriminal kada ilang araw, at sabik na siyang bugbugin ito at papaaminin. Lolo, dapat mong hanapin ang hustisya para sa iyong apo. Anong sinasabi mo? Paano mo siya tinawag na Derek? Mayroon ka pa bang konsepto ng hierarkiya? Dapat mo siyang tawaging nakatatandang Jing. Sermonan siya ni Toby yan, pagkatapos ay tumingin kay Derek at sinabing, Derek, nahirapan ka sigurong alagaan ang aking taksil na apo habang wala ako. Iyon ang dapat kong gawin. Walang makakapagturo kay Brendan. Hindi ko pwedeng panoorin na lang ang isang napakahusay na junior na lumalakad ng lumayo sa maling landas, di ba? Hindi rin umatras si Derek, at nang uyam din pabalik. Ito ba ang Terence na tinutukoy mo? Tiyak na pinaghirapan ni Elder Gu na imbitahan siya rito. Pakinggan muna natin ang sasabihin niya. Nagliwanag ang mga mata ni Reger nang makita niya si Terence. Kakaiba ang pakiramdam, pero tila mas malakas ang aura ni Terence. Natural lang, kinailangan siyang ipagtanggol ni Terence. Sa totoo lang, nakasulat na sa testimonya ko ang gusto kong sabihin noong nakaraan. Walang pagbabago sa pagkakataong ito. Hindi ako miyembro ng sekta sa bundok, kaya hindi ko alam ang mga patakaran nito. Sa tingin mo magiging maayos ka lang dahil hindi mo alam. Nilabag mo ang mga patakaran ng sekta natin sa bundok, kaya paano natin ito maituturing na parang walang nangyari dahil lang sa hindi mo alam. Ang tono ni Derek ay kasing lamig ng yelo habang nakatitig siya kay Terence, ang kanyang mga mata ay puno ng hanggaring pumatay. Binata, pag-isipan mong mabuti ang sinasabi mo. Huwag mong ako ang sisihin ng iba para sa ilang walang kabuluhang benepisyo. Hindi mo nga alam kung paano ka mamamatay. Isang banta. Isa itong lantara na banta. Anong ibig mong sabihin, Derek? Tinatakot mo ba ang testigong dala ko? Sumanghel si Toby yan at humakbang paarap para harangan ang banta ni Derek. Sa tingin mo ba mapipilit mo ang saksi na baguhin ang kanyang testimonya gamit ang ganoong kababaw na paraan? Bakit hindi ka nalang maging prangka at sabihin kung anong uri ng testimonya ang gusto mo? Hayaan mo na lang ang saksi na sabihin ito ng direkta, ha? 6,966. Kumunat ang noo ni Terence. Walang silbi ang mga pagbabanto laban sa kanya, pero ikinalungkot niya ito. Kung hindi dahil kay Brendan, baka gumanti na sana si Terence. Ngayon, hahayaan na lang niya sina Toby yan at Derek na mag-away habang siya ay nanunood mula sa gilid. Toby yan, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Sinasabi mo ba na inaabuso ko ang kapangyarihan ko para maghiganti? Biglang ngumiti si Derek, mukhang medyo tapat. Mali ka dyan. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng publiko. Kung malilinis ko ang pangalan ni Brendan, mabuti iyon. Siyempre, dapat ding ipatupad ang parusa para sa may sala, kung hindi ay hindi ito sapat para magsilbing babala para sa mga susunod na henerasyon. Malamig na napabuntong hininga si Terence sa kanyang puso. Ano ba naman itong tapat na lalaking ito? Isa itong asno sa bundok, isa siyang tusong halimaw. Umatras pa nga siya para umabant at gusto niya itong harapin, ginagamit ito para pilitin siyang baguhin ang kanyang testimonya. Kung wala siyang gagawin, kailangan niyang harapin ang paghihiganti ng sekta sa bundok at ng paksayon ni Derek. Bukod dito, may karapatan silang gawin iyon dahil inamin niyang sinira niya ang channel ng transmisyon ng inabandonang lupain. Derek, huwag kang masyadong lumayo. Huminto ka habang nauuna ka pa. Kumunat ang noo ni Toby yan at sumangot, si Terence ay isang saksi na personal kung inimbitahan. Nasa ilalim din siya ng pagbabantay ni Pangulong Yuntian. Kung maglalakas loob kang hawakan siya, lalaban ng buong lakas ang alliance ng Mystic Sea Division. Ang lakas ng Mountain Sect ay tunay ngang nakahihigit sa lahat ng ibang paaralan, ngunit sa harap ng buong Mystic Division Sea Academy Alliance, lalo na sa ilalim ng personal na panawagan ni Yuntian, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses. Sandaling tumigil si Derek. Base sa balitang natanggap niya, sina Terence at Yuntian ay tunay ngang matalik na magkaibigan. Marahil ay talagang matutulungan ni Yuntian si Terence. Pero ano kaya? Toby yan, hindi mo kailangang gamitin si Yuntian para pilitin ako.
Nilabag ni Terence ang mga patakaran ng ating sekta sa bundok, kaya makatuwiran lang na parusahan natin siya. Anong karapatan ni yung tiya na maghayganti sa atin? Malamig na ngumiti si Derek habang nakatingin kay Terence, kaya nga, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong gamitin si yung tiyan bilang iyong suporta. Kung gayon, ikaw ang magiging dahilan ng ilang hindi maipaliwanag na tao. Hindi ko kailanman itinuring si Pangulong Holmes bilang aking pinagmumula ng tiwala. Kung gusto mo akong gahasain, gawin mo. Kalmado ang mukha ni Terence, hindi niya masyadong inintindi ang banta. Sasabihin ko pa rin ang parehong bagay. Binuksan ko na ang CP. Pero dahil dito, nailigtas ko rin ang buhay ng marami sa sekta sa bundok ninyo. Sinusubukan mo bang suklian ang kabaitan ng puot? Ngumisi si Derek nang may paghamak. Anong kawalan ng utang na loob? Gusto mo ba talagang pasalamatan ka ng sekta sa bundok? Elder Jing, sa palagay ko ay wala namang ginawang mali si Terence. Base sa mga resulta, nailigtas niya ang lahat mula sa inabandonang lupain. Biglang nagsalita si Reger, malinaw na ipinagtanggol si Terence, kahit na nakagawa talaga si Terence ng ilang krimen nang hindi niya namamalayan, sapat na iyon para makabawi, hindi natin dapat gamitin ito laban sa kanya. Elder Lane, bakit mo bigla na lang naalala? May bakas ng galit na sumilay sa mukha ni Derek. Malinaw na hindi niya inaasahan na biglang papanig ang neutral na si Reger sa kanyang kalaban. Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa akin ang totoo? Elder Jing, wala akong maalala. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyari noon, pero sa tingin ko ay wala namang ginawang mali si Terence. Maingat na nagsalita si Reger, ipinapahiwatig na pinoprotektahan lamang niya si Terence at hindi sinusuportahan si Tobian. Bagamat ang pagprotekta kay Terence ay katulad ng pagsuporta kay Tobian, kailangang linawin ang pagkakaiba. Ang neutral na partido ay mananatiling neutral na partido. Maaari kayong magpatuloy sa paglaban sa anumang paraan na gusto ninyo, hindi na kailangang magpigil. Ang iba pang mga nakatataas sa sekta ng bundok na nasa bulwagan ay sumali rin sa debate. Naghati-hati sila sa iba't ibang kampo at nag-atake ayon sa mga taong sinusuportahan nila. Kung nakita ito ng mga taong hindi nakakaalam, iisipin nilang nahati na ang sekta ng bundok. Naguluhan si Terence, hindi niya maintindihan kung bakit siya paprotektahan ni Reger. Noong nasa abandonadong lupain pa sila, wala silang gaanong relasyon dito, pero nag-away sila. Maaari kayang pakiramdam niya ay walang kapantay ang talento niya at gusto talaga siyang tanggapin bilang isang disipulo. Hindi niya ito maintindihan, kaya nagpasya siyang huwag ng manghula at patuloy na pinanood ang laban ng sekta sa bundok. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay hamupa na ang lahat at naisara na ang kaso ng inabandonang lupain. Napanatili ang naunang sentensya, hindi nagkasala si Brendan at hindi na hinabol si Terence. Ang resultang ito ay dahil sa suporta ng maraming neutral na puwersa, kung hindi ay talagang magiging target ni Derek si Terence. Magaling. Napakagaling. Magaling ang lahat ng nagawa ninyo, abangan nyo lang. Ang ekspresyon ni Derek ay napakapangit. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, ikinaway niya ang kanyang manggas at umalis ng may pagtatampo. Naghiwa-hiwalay ang mga tao, naiwan na lamang si Tobian at ang kanyang apo na si Reger, at si Terence sa bulwagan. Terence, mahusay ang ginawa mo. Gusto kita, kalimutan na natin ang nakaraan at sundan na natin ako mula ngayon. Garantiyahin ko sa iyo ang isang magandang buhay at walang hanggang kaluwalhatian. Nabawi ni Brendan ang kanyang kayabangan matapos ang krisis. Tinapik pa niya ang balikat ni Terence at gusto niyang kunin si Terence bilang kanyang tagasunod. Tinabig ni Terence ang kamay ni Brendan, hindi man lang siya inirapan. Umalis ka. Tumutulong lang ako bilang respeto sa lolo mo. Sino ka ba sa akala mo? Nangangahas ka pa ring utusan akong magtrabaho para sa iyo. Sabi ni Terence nang may bahagyang ngiti, ang tono niya ay puno ng paghamak at pangungutya. Sino ang nagbigay kay Brendan ng kumpiyansa na tanggapin si Terence bilang kanyang tagasunod? Kumaibat ang sulok ng bibig ni Tobian. Nahiya rin siya sa biglaang ideya ng kanyang apo. Kapatid ni yung tiyan si Terence, bakit siya magiging tagasunod niya?
Matapos pag-isipan, sina Tobian at Yuntian ay magkapatid, sina Terence at Yuntian ay magkapatid, at dapat ay lolo ang tawag ni Brendan kay Terence. Siyempre, hindi kailanman sasabihin ito ni Tobian sa kanyang apo. Nakakahiya iyon. Bata, huwag kang maging walang utang na loob. Kinakausap kita ng maayos, pero sinasamantala mo ako, di ba? Hindi alam ni Brendan ang mahalagang punto. Nakaramdam lang siya ng matinding kirot sa kanyang palad at muntik na siyang maging agresibo agad. Bigla na lang siyang hinampes ni Tobian sa likod ng ulo niya at umungol, "Buwisit ka, paano mo nagagawang kausapin si Terence ng ganyan? Bilasan mo at bumalik ka at harapin ang pader at pag-isipan ang mga pagkakamali mo." Natatakot talaga si Tobian na baka masaktan si Terence ng kanyang hanggal na apo. Kakaalis lang ni Jingwa ng bahay, at hindi nagtagal ay kumalma na siya. Paano kung may mangyari ulit? Bukod pa rito, nasa pangangalaga ni Yuntian si Terence. Kung talagang nasaktan siya ni Brendan, hindi iyon magiging maganda para sa kanya. Hindi alam ni Brendan ang tungkol dito. Pakiramdam niya ay nagawan siya na mali matapos sampelan ng kanyang lolo, ngunit hindi siya naglakas loob na lumaban. Nakatitig lang siya kay Terence at umalis. "Terence, huwag kang magpakababa sa antas ng bata. Salamat sa iyo ang lahat sa pagkakataong ito. Sana ay maging maayos ang ating pagsasama sa hinaharap, o kahit man lang maging mabuting kasosyo sa negosyo, hindi ba?" Tumawa ng matamlay si Tobian at nagpahayag ng kanyang pasasalamat, tapos na ang bagay na ito. "Kung gusto mong umalis sa sekta sa bundok, maaari kitang paalisan muna. Siya nga pala, mayroon bang kailangan si Elder Lane?" 6,967. Nakatayo si Reger sa gilid. Iniisip ni Tobian kung maaari ba niyang kunin ang pagkakataong ito para hilahin siya papasok sa kanyang kampo, kaya nagsalita siya sa napakahinahong tono. "Nako, Kuya Go, hindi mo ako kailangang alalahanin. Matagal ko lang akong kaibigan ng munting kaibigang si Linford, kaya gusto ko lang siyang makausap. Kuya Go, kung may gagawin ka, sige. Ipaubaya mo na lang sa akin ang pagtawag kay Master Linford." Ang payat na mukha ni Reger ay puno ng mga ngiti, na para bang malapit talaga siya kay Terence. "Ang batang kaibigan kong si Linford." Nanigas ang puso ni Tobian habang nakatingin sa mukha ni Terence. Wala siyang makitang mali sa ekspresyon ni Terence, kaya umalis siya pagkatapos magsalita ng ilang walang kwentang salita. "Elder Lane, salamat sa pagsasalita mo para sa akin ngayon lang. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy at dumiretso na lang tayo sa punto," sabi ng Elder. Pagkaalis ni Tobian, diretsyong sinabi ni Terence, "Kung gusto mong sumali ako sa sekta sa bundok, wala ka nang kailangang sabihin." Ito ay upang unang alisin ang ideya ni Reger na tumanggap ng isang disipulo at upang ipakita na wala siyang interes sa sekta sa bundok. Lumalabas na masyado palang nag-iisip si Terence. Wala nang pag-asa si Reger na sumali si Terence sa sekta sa bundok. Ang interesado lang siya ay ang kakayahan ni Terence. "Master Linford, prangka kang tao. Magsasalita na ako ng diretso. Sana matulungan ako ni Master Linford na pinuhin ang isang pagen ng mga tableta." Hindi nag-aksaya ng oras si Reger. "Walang espesyal sa pagsasalita para sa akin. Para lang ipakita ang aking sinseridad. Ang bayad para sa pagpino ng tableta ay babayaran ng hiwalay. Kaya nga, pagpipino ng tableta. Walang problema, anong klaseng tableta ang gustong pinoy ni Elder Lane? Hanggat kaya ko, hindi ako tatanggi." Ngumiti si Terence. Nagbibigay ito sa kanya ng benepisyo. Walang dahilan para tumanggi. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit napakaingat ni Reger. Sa tingin mo ba iisipin kong napakaraming benepisyo? Sa katunayan, maliban kay Terence, ang ibang mga refiner ay hindi basta-basta tutulong sa mga tao na gumawa ng mga elixir ng walang dahilan, lalo na kung wala silang magandang relasyon sa kanya. Hindi nila tatanggapin ang mahirap na mga elixir kahit gaano pa sila kabayaran, sisira nito ang kanilang reputasyon. Napakahalaga rin ng reputasyon ng isang alchemist. Ang isang alchemist na may mataas na antas ng tagumpay ay hahanapin saan man siya magpunta, ngunit ang isang alchemist na may mababang antas ng tagumpay ay medyo mahihiya. Tunay ngang prangka si Master Linford.
Labis ang pasasalamat ng matandang ito. Tuwang-tuwa si Reger. Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, nabalitaan kung kayang pinuhin ni Master Linford ang Void Pill. Ang gusto ko lang ay isang Void Pill. Naihanda ko na ang lahat ng sangkap pero iisa lang ang set. Sa pagsasalita tungkol dito, medyo kinabahan si Reger. Alam niya ang hirap ng pagpino ng Void Pill. Mahirap talagang garantyahan ang tagumpay gamit lamang ang isang set ng mga materyales. Malamang na direktang tatanggi ang isang karaniwang alchemist. Void Pill. Hindi naman sa hindi ito maaaring pinuhin. Kinurot ni Terence ang kanyang baba habang nag-iisip. Hindi niya maitago sa mga tao ang katotohanan siya ang gumawa ng Void Pill sa Golden Sea, kaya hindi na nakakapagtaka na malaman ito ni Reger. Ang kailangan niyang isipin ngayon ay kung gaano karami ang makukuha niya. Gayunpaman, malayo pa sa panahon na kailanganin ni Elder Lane ang Void Pill, tama ba? Nagsisimula ka na bang maghanda ngayon? Ang lakas ni Reger ay nasa gitnang yugto ng Sea Rift Realm, na 5 maliliit na antas ang layo mula sa Half-Step Heaven Splitter. Hindi na kailangang magmadali sa paghahanda ng Void Pill. Casual na tanong ni Terence, kinumpirma ang agarang pangailangan ni Reger para sa Void Pill at nagdesisyon kung gaano karami ang kailangan niya. Sa totoo lang, hindi ko kailangan ng Void Pill para sa sarili ko. Para ito sa isang elder. Baka maabala ko pa si Master Linford sa hinaharap. Tapat si Reger, nadama niya na kung magtatagumpay siya sa pagkakataong ito, hindi siya tatanggihan ni Terence kung hihingi pa siya ulit sa hinaharap, at mas mataas ang posibilidad na magtatagumpay siya. Ah, ganoon pala. Elder Lane, talagang nag-aalala ka sa mga nakatatanda mo. Ngumiti si Terence, iniisip kung magkano ang dapat niyang hingin bilang kapalit. Natural lang na hindi hihintayin ni Reger na humingi ng kabayaran si Terence, magiging dahilan iyon para magalit siya. Naglabas siya ng listahan at iniabot ito kay Terence. Master Linford, pakitingnan po. Ang mga nasa listahang ito ay mga regalo ko para sa inyo. Sana ay mapansin ninyo ang mga ito. Nasa listahan ang nakasisilaw na hanay ng mga makalangit na materyales at makalupang kayamanan. Mahigit 70% sa mga ito ay angkop para sa yugto ng pagbubukas ng bundok, at kakaunti ang angkop para sa yugto ng pagbubukas ng lupa. Bukod pa rito, mayroon ding ilang espiritual na kristal. Mula rito, makikita na inaasahan na ni Reger ang pagdating ni Terence sa sekta sa bundok at gumawa na ng buong paghahanda. Tumanggaw si Terence sa sarili, kuntento sa kalidad at dami. Ano sa tingin mo, Master Linford? Kung hindi ka kontento, pwede pa rin tayong mag-usap. Pinagmamasdan ni Reger ang ekspresyon ni Terence, at wala siyang nakitang pagbabago rito. Medyo hindi siya mapakali at maingat na nagtanong, hindi naman talaga ako sapat na mayaman. Napabayan ko na si Master Linford. Elder Lane, masyado kang magalang. Mayroon tayong parehong kaaway sa inabandunang lupain at mayroon tayong kaunting pagkakaibigan. Sapat na ito. Ibinalik ni Terence ang listahan kay Lane Zonggang ng may kalmadong mukha. Dahil sa mga bagay na ito, sulit ang paglalakbay ng sekta sa bundok. Nakahinga ng maluwag si Reger. Nag-aalala talaga siya na baka hindi masisiyahan si Terence sa gantimpala, mawawala siya kung mangyayari iyon. May iba pang mga bagay sa listahan, pero ang pagbibigay sa kanya ng sobra. Masakit. Mabuti naman at nasiyahan si Master Linford. Kailan kaya magiging maginhawa para kay Master Linford na magpino ng mga table tasks? Hanggat handa na ang mga materyales, maaari na nating paandarin ang Pogen at pinuhin ang mga tableta anumang oras. Walang oras si Terence para sayangin kay Lane Zonggang. Gusto niyang tapusin ang kanyang mga gawain sa lalong madaling panahon at gawin ang mga dapat niyang gawin. Hindi niya alam kung kailan biglang lilito si Dexter sa harap niya. Nahanda na ang mga sangkap. Kung maginhawa para kay Master Linford, pumunta ka na lang sa pill room na inihanda para sa iyo para sa pag-ayos ng mga tableta. Masaya si Reger, mas panatag ang loob niya habang tinutulungan siya ni Terence sa pag-inom ng tableta. Kailangan niyang hawakan ang tableta para maging panatag. Tumanggaw si Terence, hindi tumutol. Kaya naman, inakay ni Reger si Terence papunta sa silid ng elixir na inihanda niya.
Isa siyang mid-stage si Rift Master, ngunit sa sandaling iyon ay lubos siyang mapagkumbaba at magalang, hindi gaanong naiiba sa isang waiter ng isang restaurant. Hindi mapigilan, ang galing talaga ng isang senior alchemist. Ang katayuan pa lang ni Terence ay sapat na para mapantayan niya ang halos lahat ng mga master na nagpapabagsak ng dagat sa Mystic Division Sea area. Baka masigalang pa siya. Pagdating nila, ibinigay ni Reger kay Terence ang lahat ng mga materyales at gantimpalang inihanda niya. Matagumpay man o hindi ang paggawa ng Void Pill, kay Terence na ang lahat ngayon. Pagkaalis ni Reger, ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para takpan ang buong silid. Matapos masigurong walang problema, bumuo siya ng isang depensiba at panangga na porma sayon. Hindi mapakali si Terence na hayaang kumalat ang balita tungkol sa kanyang elixir refinement sa teritoryo ng Mountain Sect kahit na wala naman siyang planong mag-refine sa pagkakataong ito. Kung hindi niya pinino ang mga table tasks, hindi rin niya maipapaalam sa iba. May 5 table tasks pa para sa pag-alis ng gana si Terence, kaya kinailangan na lang niyang magpanggap at mag-antala ng kaunti. Iisa lang ang set ng mga materyales. Bagamat maaaring gamitin ang Shenong Cauldron para pinuhin ang Void Pill, isa lang ang magagawa nitong Void Pill. Sayang lang ito. Kapag nakatipon na siya ng 4 na set ng mga materyales, maaari na siyang muling mag-ayos ng 6 na Void Pills ng sabay-sabay. 6,968. Kaya naman, sa mga sumunod na panahon, si Terence, na nagkukunwaring nagpipino, ay kumalma at nag-focus sa kanyang pagsasanay. Gumawa rin siya ng ilang pagpapabuti sa Super Alchemy Bomb. Walang duda ang kapangyarihan ng Super Alchemy Bomb. Kapag na-condensate na ito sa isang estado na lampas sa control limit, madali nitong mapapatay ang isang eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat. Ang tanging kahinaan lang ay masyadong mabagal ito. Ang mga Super Alchemy Bomb ni Terence ngayon ay sumasabog sa iisang direksyon kapag malapit siya sa mga ito, o kaya naman ay ibinabato ang mga ito sa mid-range na parang mga granada. Malakas ito, pero sa paningin ng mga masters, ang bilis ng mga granada. Wala lang iyon. Gamit ang pagkakataong ito, sinubukan ni Terence na ihalo ang elemento ng hangin sa Super Pill Firebomb. Ang Super Pill Firebomb ay orihinal na isang hodgepodge. Ang proseso ng pagsasama ng hangin dito ay hindi inaasahang maayos. Hiniram ng apoy ang lakas ng hangin, at tinulungan ng hangin ang apoy. Pagkatapos nito, ang lakas ng Super Pill Firebomb ay tumaas pa ng isa pang antas. Ang pinakamahalagang bahagi ay hindi ang pagtaas ng lakas, kundi ang pagtaas ng bilis. Matapos umalis ang Super Pill Firebomb sa kamay ni Terence, ito ay naging 10 beses na mas mabilis sa tulong ng hangin at ng makapangyarihang spirit sense ni Terence. Ang granada ay ganap na naging isang guided missile na may tumpak na guidance system. Isa itong napakalakas na sandatang nakamamatay. Ang maliit na problema lang ay medyo natagalan bago ito namuo. Tutal, kinailangan pa niyang idagdag ang lakas ng hangin dito, kaya wala siyang magagawa kung isasakripisyo niya ang bilis ng pagkumpleto. Mabuti na lang at sapat na ang pagtaas ng lakas para mabawi ang pagkakataong ito. Sa pinakamarami, mababawasan lang nito ng kaunti ang lakas, pero mas malakas pa rin ito kaysa sa orihinal na Super Alchemy Firebomb. Hindi tumigil si Yung Ming sa pag-atake kay Terence kahit na nagkukunwari itong nagpipino. Parehong ipinagtanggol ni Tobian at Yuntian si Terence, at ito ang labis na ikinagalit ni Yung Ming. Aaminin niya lang ang pagkatalo, pero hinding-hindi niya aaminin ang pagkatalo. Kung hindi, bilang punong guro ng isang nangungunang paaralan, saan niya ilalagay ang kanyang mukha? Ano kaya ang magiging tingin sa kanya ng mga tao kapag umalis siya sa hinaharap? Hindi ba kayang hawakan ng isang dean ang kahit isang buwang bilang ng mga estudyante? Dahil hindi niya kayang harapin si Terence ng lantaran, hahanap siya ng pagkakataong harapin ang mga taong nakapaligid kay Terence ng walang kamalay-malay, tulad ni Nika. Hindi lamang ipinadala ang orihinal na paboritong anak na babae ng Diyos sa minahan para minahin, inutusan din ni Yung Ming ang mga tao na manggulo paminsan-minsan, na hindi hinahayaang magkaroon ng oras si Nika na mag-relax. Bukod doon, nagpadala rin si Yung Ming ng mga tao upang imbestigahan ang relasyon ni Tobian, Yuntian, at Terence. Sa loob ng 2 araw na ito, nakipag-ugnayan ang kanyang mga tauhan sa sekta sa bundok, ang paksayon ni Derek.
Dean, ito ang balita mula sa sekta sa bundok. Nasa opisina ng direktor si Yung Ming at iniuulat ng kanyang kaitiwala ang impormasyon mula kay Derek. Ganoon pala. Si Terence, ang batang walang hiya na yun, nakipag-ugnayan lang sa mga tao ng sekta sa bundok pagkatapos siyang iwan. Tumawa ng malakas si Yung Ming, ngunit puno ng puot ang kanyang mukha. Bukod kay Terence, mayroon pa bang ibang sumama sa kanya sa inabandonang lupain? Maaaring hindi pa naririnig ng mga ordinaryong tao sa lugar ng Mystic Division C ang tungkol sa inabandonang lupain, ngunit alam ito ng mga nakatataas sa mga pangunahing akademya at mga aristokratang pamilya. Para itong isang sekta. Hindi alam ng mga ordinaryong tao na ang lakas ng sekta ay mas mataas kaysa sa mga aristokratang pamilya sa akademya, ngunit halos malinaw na ito sa mga nasa gitna at mataas na antas ng iba't ibang pamilya. Sa antas na iyon, hindi na ito mga sekreto. Oo, may ilang tao nga nakasama si Terence, at narinig ko na lahat sila ay mga estudyante mula sa paaralan ng Wushuang. Isa sa kanila ay si Reyna Saitaya Wang ng pamilyang Wang, at ang dalawa pa ay ang magkapatid na sina Horen at Mo Chen-yun. Pero sa huli, sina Terence at Saitaya lang ang umalis sa inabandonang lupain, ang dalawang magkapatid na yon ang hindi lumabas. Napakahusay ng kaitiwala ni Yung Ming sa paggawa ng mga bagay-bagay at nalaman na niya ang tungkol sa mga bagay na ito, kaya naman labis na nasiyahan si Yung Ming dito. Ang Wang clan, isang formation clan. Kumunat ang noo ni Yung Ming. Isa itong angkan na may transcendent na katayuan. Kahit na siya ang punong guro ng The Clearwater School, ayaw niyang padalos-dalos na pukawin ang Wang clan. Si Saitaya ba iyon sa Wushuang Academy o sa pamilyang Wang? Ayaw ni Yung Ming na makialam sa pamilyang Wang o sa walang kapantay na paaralan, ngunit kinailangan niyang tanungin si Saitaya tungkol sa sitwasyon upang makitungo kay Terence. Kahit na punong guro siya ng Clear Flow School, dapat ay kaya pa rin niyang panatilihin ang reputasyon niya. Dapat ay kabilang siya sa pamilyang Wang. May nangyari sa pamilyang Wang kamakailan lang, at ang mga disipulong naglalakbay ay nakabalik na sa pamilya. Hindi dapat maging exception si Saitaya, hindi ba? Kahit hindi siya masyadong sigurado, ang mapagkakatiwalaang kapatid niya ay may malaking tiwala pa rin sa sarili. Kung gayon, Teren at bumisita tayo sa angkan ng mga Wang at sa angkan ng mga anteng-anteng. Sabi ni Wang Chong. Nag-isip sandali si Yung Ming at agad na nagpas siyang pumunta sa pamilyang Wang para hanapin si Saitaya. Pagdating ni Yung Ming sa pamilyang Wang, pinapuna na si Saitaya ng mga matatanda. Natural lang na Terence ang dahilan. Matapos umalis ang espiritu ng yuan ni Terence sa bahay ni Wang, napakaraming bagay ang ginawa niya at pumunta pa nga sa entrance exam ng Mystic Division C area para harapin si Yung Ming. Kung hindi pa rin alam ito ni bahay ni Wang, mga tanga talaga sila. Sister Cynthia, binaigo mo talaga kami. Paano nakatakas si Terence? Anong problema ng Terence na nanatili sa bahay ni Wang? Hinailan ng ikatlong elder ang mahaba niyang balbas, ang mukha ay puno ng sakit ng puso. Bilasan mo at sabihin mo sa amin ang totoo, kung hindi ay lalong lalala ang problema. Pero hindi talaga alam ni Sister Cynthia. May inosenteng ekspresyon sa mukha ni Saitaya. Kumurap ang kanyang malalaking mata at mukhang maiiyak na siyang ikinasakit ng puso ng mga tao. Sa kasamaang palad, kaharap niya ang mga matatandang nakasaksi sa kanyang paglaki. Walang silbi ang maliit na panlilinlang na ito. Sige, dahil wala kang alam, hindi na natin kailangang mag-alala patungkol dyan. Pupunta na lang tayo at wawasakin ng lubusan si Terence, at aalisin ang lahat ng bakas. Kumislap ang mga mata ng ikatlong elder nang may kalupitan habang nakangiti. Alam ng lahat na sumali lang si Terence sa student recruitment ngayong taon. Kung mapapaalis natin siya rito, hindi makatuwiran na hanapin tayo ng paaralan ng Feiyang. Ang ibig sabihin ng mga salita niya ay hindi makakapagpatoto ang mga patay. Alam ng buong mundo na nandyan si Terence, at hinihingi mo siya sa bahay ni Wang. Sinusubukan mo bang apihin ang pamilya Wang natin? Para sa kanya, ang iniwan ni Terence, clone man o iba pang panlilinlang, ay magiging isang malaking dagok kay Terence kung sakaling masira. Hindi.
Bago pa man tumutol si Saitaya, unang nagsalita ang ika-4 na elder ng Elder Council, kahit ano pa ang gawin ni Terence para makatakas, tiyak na babalik siya para sa iniwan ni Terence He. Ibabalik natin siya pagkatapos at may puwang pa para baguhin ang sitwasyon, pero kung masira ito, magkakagalit tayo ng tuluyan. Hindi matatakot si House Wang kay Terence lang, pero ang problema ay hindi na katulad ng dati si Terence. Hindi lang niya taglay ang Feiyang College, kundi pati na rin ang presidente ng College Alliance na si Yun Tian, at ang Mountain Sect Elder na si Toby Yan. Wala ni isa sa kanila ang mas mababa sa pamilyang Wang. 6,969. Oo, oo, oo. Mabuting tao si Kuya Terence, basta't ibabalik natin ang katawan niya sa kanya, walang magiging problema. Isa pa, mabuting kaibigan ni Kuya Terence si Kuya, at mabuting kaibigan din siya ni Cynthia, hindi niya tayo ikukulong sa pamilya niya. Mabilis na tumango si Saitaya bilang pagsang-ayon. Nangako siya kay Terence na aalagaan niya ang katawan nito. Kung ito ay masisira ng ikatlong nakatatanda, paano niya haharapin ang nakatatandang kapatid ni Terence sa hinaharap? Bata. Sino sa tingin mo si Terence? Sa pagkakaalam ko, isa siyang malamig at walang awa na tao na maghihiganti kahit sa pinakamaliit na reklamo. Nasaktan na natin siya, kaya imposibleng makipagkamay at makipagpayapaan sa kanya. Tinitigan siya ng ikatlong elder at sinaway, medyo nababagabag ang ekspresyon ng mukha. Kung si Terence ay isang maliit na estudyante pa lamang ng paaralang Feiyang, maaaring may silbi ang kabaitan ng ating pamilya, ngunit ngayong mayroon na siyang malakas na suporta, tiyak na lalapit siya sa atin ng walang awa kung sakaling mahuli siya. Ang tinatawag na sakit ay natural na katawan ni Terence na naiwan sa bahay ni Wang. Kaya nga, ang pinakamagandang opsyon ay sirain ang ating Terence at itanggi ang lahat, hindi natin maaaring ipaalam ito kahit kanino. Sa ganitong paraan, kahit na may tulong si Terence mula sa paaralan ng Feiyang, sa Alliance of Schools, at sa sekta sa bundok, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano para manatili si Wang. Kung hindi, ang buong Mystic Division si area ay magiging kaaway niya. Ang mahabang balbas ng ikatlong matanda ay lumilipad sa hangin habang nagsasalita siya ng may sigla at katiyakan. Ang kanyang sinabi ay lubos na makatwiran. Kung makikinig ako sa iyo at ibabalik si Terence sa kanya, hindi ito magiging isang tao, kundi isang dahilan. Isang dahilan para kabkuban ng tatlong dakilang kapangyarihan ng ating pamilyang Wang. Gusto mo bang maging mga makasalanan ng angkan ng Wang? Hindi mo masasabi yan. Alam ni Terence ang nangyayari. Kung gagawin talaga natin yan, kailangan nating lumaban hanggang kamatayan sa hinaharap. Hindi pa kasama ang tatlong puwersa, si Terence mismo, ilang tao na ang nakita mong ganito kahenyo. Hindi sumuko ang ika-4 na nakatatanda at nagpatuloy sa pakikipagtalo. Kahit na hindi kumilos ang tatlong puwersa sa pagkakataong ito, gamit ang potensyal ni Terence, kaya niyang sirain ang buong pamilya Wang sa hinaharap. Tama ang ika-4 na nakatatanda, napakalakas ng potensyal ni Kuya Terence. Kapag lumaki na siya, tiyak na magiging nakakatakot ang buhay niya. Mas makabubuti kung magiging kaibigan natin siya, kahit man lang hindi maging kaaway. Tumango si Saitaya bilang suporta sa sinabi ng ika-4 na nakatatanda, umaasang mailigtas ang bangkay ni Terence, huwag kayong mag-alala, lahat kayo. May hinanakit si Terence sa kanyang mga kaaway, pero napakabait niya sa kanyang mga kaibigan. Pareho niyang kaibigan sina Sister Cynthia at Kuya, kaya gagawin ko siyang kaibigan ng ating pamilya. Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Kasalanan mo ang lahat ng ito, batang tanga. Kung hindi dahil sa tulong mo, paano nakatakas si Terence mula sa bahay ni Wang? Pinagalitan ng ikatlong matanda si Saitaya ng walang bahid ng paggalang, tuluyang nawala ang pag-aalagang ipinakita niya sa munting prinsesa ng pamilyang Wang, isa sa mga pangunahing layunin ngayon ay ang punahin ka. Kailangan mo ring itama ang iyong saloobin. Sumimangot si Saitaya at hindi nang ahas na makipagtalo. Mayaman ang karanasan ni Saitaya dito, at alam niyang mas makabubuting huwag nang dagdagan pa ang problema. Ayaw niyang sirain ang ikatlong nakatatanda ang katawan ni Terence ngayon. Gayunpaman, hindi porket walang sinabi si Saitaya ay tapos na ang kritisismo.
Ang ilan sa mga nakatataas na sumuporta sa ikatlong elder ay nagsimulang pamuna kay Saitaya. Kung dati lang iyon, anumang pagkakamali ni Saitaya ay maituturing na isang manggugulo, ngunit ngayon, mas maituturing na itong isang krimen. Kung hindi magiging maayos ang lahat, si Saitaya ang magiging makasalanan ng pamilyang Wang. Maging si Darwin, ang amo ng pamilya, ay nakasimangot lamang at hinayaan ito. Hindi niya kayang ipaglaban ang kanyang anak na babae. Sa ganitong paraan lamang siya mabibigyan ng mas magaan na sentensya kapag siya ay tuluyang nahatulan. Tungkol naman sa pangkat ng ika-4 na elder, na sinuportahan ni Saitaya, gusto nilang ibalik ang katawan ni Terence at makipagbalikan sa kanya, pero nasa parehong posisyon sila ng iba pagdating sa pagpuna kay Saitaya. Sa oras na ito, binisita ni Yongming si Saitaya at sinabing gusto niya itong makita, pansamantalang tinapos ang kritisismo. Nakahinga ng maluwag si Saitaya, pakiramdam niya ay nabuhayan siya mula sa pagkalunod sa sarili niyang laway. Maganda pa nga ang dating niya kay Yongming na siyang nagligtas sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, mabilis na nawala ang magandang dating na ito. Malinaw sa lahat ang katayuan ni Yongming, ang dekano ng Clear Flow School. Nararapat lamang na personal siyang salubungin ni Darwin nang bumisita ito. Kaya naman, agad siyang dinala sa bulwagan ng pamilyang Wang, kasama si Darwin at ang ikatlong nakatatanda. Siyempre, si Saitaya, na tinawag upang salubungin siya, ay sumunod din sa kanya at masunaring tumayo sa isang tabi. Pagkatapos ng ilang magagalang na salita, dumiretso na sila sa pangunahing paksa. Kapatid na ding Tian, narito ako para magtanong ng ilang bagay sa anak mo. Pasensya na talaga sa pang-aabala ko sa mansyon mo. Magalang pa rin ang mga sinabi ni Yongming. Tutal, may gusto siyang itanong. Kung mayroon kang anumang bagay na hindi mo masagot, mangyaring magsalita ng prangka. Napakabait mo, Dinlo. Huwag kang mag-atubiling sabihin ang nasa isip mo. Kahit pilyong babae si Cynthia, tiyak na sasabihin niya sa iyo ang lahat ng alam niya. Nakangiting sabi ni Darwin, para personal na makarating si Dinlo, hindi naman siguro maliit na bagay yun, di ba? Hindi naman malaking bagay yun. Sigurado akong narinig na nina Brother Ding Tian at Third Elder ang tungkol sa The Grudge sa pagitan namin ni Terence, di ba? Agad na naintindihan nina Darwin at ng iba pa nang banggitin ni Yongming si Terence. Siyempre, alam nila na ang Clearwater School ay nakipagsabuatan sa ibang mga paaralan upang harapin ang paaralan ng Feiyang. Sa katunayan, ang pamilyang Wang ay kabilang din sa listahan ng mga kakampi ni Yongming. Hindi lang alam ni Wang sa bahay na iyon na bumalik na pala si Terence sa paaralan ng Feiyang noon. Akala nila ay nasa ilalim pa rin nila si Terence, kaya hindi sila sumali sa paaralan dahil iniisip nilang maghahanap sila ng gulo kung papasok sila sa paaralan ng Feiyang. Nabalitaan ko na. Hindi kaya nandito si Dinlo para sa bagay na yan noong nakaraan. Nag-isip sandali ang ikatlong elder at dahan daw ang sinabi, pero sa pagkakaalam ko, napatunayan na ni Toby yan mula sa sekta sa bundok ang kawalang kasalanan ni Terence sa huling operasyon, tama ba? Dahil sa pagtakas ni Terence, nagsikap ng husto ang mga taga-bahay na si Wang sa pangangalap ng impormasyon, kaya naman lubos nilang naunawaan ang sitwasyon. Tama, may ganoong bagay. Ayaw itanggi ni Yongming, pero akala ko sinuhulan ni Terence si Toby yan para makuha ito. Hindi yun ang totoo, kaya pumunta ako sa bahay mo para hanapin ang binibini para kumpirmahin ang ilang bagay. Parang kidlat ang galaw ng isip ng ikatlong elder, hindi maikikaila ang puot ni Yongming kay Terence. Kahit na nakialam na sina Toby yan at Tian, gusto pa rin niyang harapin si Terence ng walang pag-aalinlangan. Magandang balita ito para sa sambahayang Wang, mas mabuti nang magkaroon ng isa pang makapangyarihang kakampi kaysa sa mag-isa nilang harapin ang paghihiganti ni Terence. 6,970. Tila naisip din ito ni Darwin. Sinabi niya kay Saitaya, Sister Cynthia, kung may mga tanong si Dinlo, sagutin mo lang ng tapat at huwag kang magtago ng kahit ano, naiintindihan mo. Pagkatapos noon, kumandat si Darwin sa ikatlong nakatatanda. Nag-usap silang dalawa sa pamamagitan ng kanilang mga mata at ekspresyon. Hinailan ni Wanwan si Yongming mula sa Clearstream Academy papunta sa tubig at ginawa siyang kalasag ng pamilyang Wang.
Dapat ganito si Yingluo, ikaw ang magdesisyon kung paano ito gagamitin. Hindi alam ni Yongming na siya pala ang naging target ng pukana ng pamilyang Wang, at sinusubukan niyang kausapin si Saitaya ng may malumanay na ekspresyon. Kahit gaano katuso si Saitaya, hindi niya alam na sinusubukan pala ni Tobiya na iligtas si Terence sa sitwasyon, kaya maikli lang ang naipaliwanag niya sa engkwentro nila ni Terence. Siyempre, sa palagay ko ay nagtatanong si Yongming. Sasagutin ni Saitaya ang anumang itanong niya, at hindi na siya magsasalita pa. Gayunpaman, sapat na para kay Yongming na matiyak na nagsisinungaling si Tobiyan. Hindi pumunta si Terence sa sekta ng bundok pagkatapos niyang umalis sa dimensyon ng apoy, kundi sa sekta ng Heavenly Formation. Dahil nagsisinungaling si Tobiyan, si Terence pa rin ang pinakamalaking sospek sa pagpatay sa kanyang apo. Hindi niya ito kayang pakawalan. Salamat, Miss Wang, sa paglilinaw ng aking mga pagdududa. Sa wakas ay makukumpirma ko na naman na si Terence ang pumatay sa aking apo. Ang puot na ito ay talagang hindi mapagkakasunduan. Nagngingit-ngit si Yongming at bahagya niyang pinigilan ang galit sa kanyang puso. Tutal, teritoryo ito ng pamilya Wang, at hindi nararapat na maging masyadong irritable. Dinlu, may kakaiba akong nakikita. Casual na binanggit ng ikatlong elder ang bangkay ni Terence, talaga bang nakita mo si Terence kamakailan lang? Ikatlong elder, anong ibig sabihin? Paano naging peke ito? Hindi ba't natanggap din ninyong lahat ang balita? Ano ang kakaiba roon? Bahagyang tinaas ni Yongming ang kanyang mga kilay at tumingin sa ikatlong elder ng may pagtataka. Hindi kaya dapat ay hindi ko nakita si Terence? Hindi naman talaga dapat. Dahil si Terence ay palaging kasama ng bahay ni Wang. Naguguluhan ang ikatlong elder, parang hindi niya talaga maintindihan. Matapos umalis sa inabandonang lupain at maibalik si Sister Cynthia sa bahay ni Wang, nagkasakit si Terence at nakoma siya. Hindi pa siya nagigising hanggang ngayon, bakit naman siya sasalubungin ni Dinlo? Pinuri siya ni Darwin sa kanyang puso, iniisip na ang ikatlong elder ay talagang mahusay sa pag-imbento ng mga kasinungalingan. Sinabi niya kay Yongming na nasa kamay na nila si Terence sa bahay ni Wang, pero ginawa rin niyang hindi malinaw ang relasyon sa pagitan ni Wang at Terence, kaya hindi matukoy ni Yongming kung sila ay magkaibigan o magkaaway. Paano nangyari iyon? Si Terence ay miyembro ng recruitment team, at pumunta pa siya sa Golden Classy area, kung saan siya lumikha ng bagyo. Paano siya nawala ng malay sa bahay mo? Tumawa si Yongming. Ang una niyang reaksyon ay umiling dahil sa hindi makapaniwala. Pero nang makita ang seryosong tingin ni Darwin at ng ikatlong elder, nagatubili siya. Anong sabi ng ikatlong elder? Totoo ba? Natural lang, may ganoong bagay. Kung hindi naniniwala sa akin si Dinlo, makikita mo mismo. Pagkatapos magsalita ng ikatlong elder, tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. May isang tao, dalhin mo rito si Terence, mag-ingat ka. Biglang nalito at nalito si Yongming. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Bakit may dalawang Terence? Ang isa ay walang malay sa pamilyang Wang, habang ang isa naman ay pag-alagala sa labas. Namutla ang mukha ni Saitaya, at hindi niya maiwasang magsabi, bakit ninyo dinala rito si Terence, kuya? Malinaw na walang mabuting intensyon si Yongming kay Terence, ano kaya ang maitutulong nito kung makita niya ang bangkay ni Terence? Malinaw na ngayon ang intensyon ng ikatlong matanda. Gusto niyang pumatay gamit ang isang hiniram na kutsilyo. Kung si Yongming ang may gawa nito, may paliwanag sana si Terence kapag hinanap niya ito. Sister Cynthia, wala kang magagawa rito. Bumalik ka na sa kwarto mo at huwag kang masyadong matigas ang ulo. Kung hindi, tuturuan ka ni tatay ng leksyon. Ikinumpas ni Darwin ang kanyang kamay para hayaang umalis si Saitaya ng may seryosong mukha. Siyempre, hindi siya pinakinggan ni Saitaya, kaya nagsimula siyang makipagtalo kay Darwin. Hindi man lang nagkaroon ng oras ang mag-ama para magpaliwanag kung kailan ipinadala ang bangkay ni Terence. Nakita ito ni Yongming at agad itong sinugod ng may mabangis na mukha. Terence, ikaw na batang walang hiya. Ikaw yan. Kasabay nito, isang palad na may lakas ng isang kulog ang humampas kay Terence, gustong patayin siya sa isang suntok. Hoy! Kumalma ka, Dinlo. Pinapakiusapan kitang tingnan si Terence, hindi para patayin siya para lang mailabas ang galit mo.
Naharangan ng ikatlong elder si Yung Ming. Kahit na gumagamit siya ng hiniram na kutsilyo para pumatay ng tao, kailangan pa rin niyang magpakita ng kaunting pag-uugali para hindi mapansin ni Yung Ming na may mali pagkatapos. Pasensya na, ikatlong nakatatanda. Masyadong padalos-dalos ang matandang ito. Lihim na naramdaman ni Yung Ming na sayang ito, ngunit sa harap ng ikatlong elder ng pamilyang Wang, napigilan na lamang niya. Si Terence nga iyon, at ang kanyang aura ay pareho. Sinabi ng ikatlong elder na wala siyang malay sa buong oras na iyon. Tama. Ang pinakakakaiba ay kahit ilang buwan na siyang nasa koma, wala naman talagang abnormalidad. Kung ordinaryong tao lang siya, medyo lumiit sana ang katawan niya. Tumabi ang ikatlong elder para makita ni Yung Ming ang kalagayan ni Terence. Dinlo, napakaalam mo. Alam mo ba ang susi dito? Bakit may dalawang Terence? Dalawang kay Terence. Pinigilan ni Yung Ming ang kanyang balak na pumatay at nag-isip ng mabuti. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan, at masigla niyang sinabi, naiintindihan ko. Ang Terence na nakilala nila kanina ay si Terence pa rin, ngunit nasaan yung espiritu siya ni Yuan? Hindi nakakapagtaka na parang may mali. Sa katunayan, may kanya-kanyang hula rin ang mga Wang. Hindi ito sinabi ng malakas ni Saitaya, pero nang marinig niyang nandoon si Terence, medyo naintindihan niya. Gayunpaman, walang makapaniwala na ang essence spirit ni Terence ay ganito kalakas, kayang magpanggap na tunay at maglakbay sa mundo sa anyong essence spirit, kahit paggamit ang lakas ng kanyang orihinal na katawan. Si Yung Ming, na nakakita na sa kaluluwa ni Terence noon, ay ayaw maniwala nang makita niya ang katawan ni Terence, ngunit kailangan niyang aminin na ito lang ang tanging paliwanag. Makakasiguro ba si Dinlo? Ganoon ba kalakas ang Yuan spirit ni Terence? Hindi naniwala ang ikatlong matanda, at lumingon upang tingnan ang bangkay ni Terence. Gayunpaman, ano ang punto ng pag-iwan ni Terence sa kanyang katawan upang magpanggap na walang malay sa ating bahay? Maaari kayang may binabalak sila laban sa ating pamilya Wang. Medyo nahiya si Darwin nang marinig niya ito. Walang hiya talaga ang ikatlong elder. Madali niyang mababaluktot ang katotohanan. Pakiramdam ni Saitaya ay may mali. Gusto niyang lumapit kay Terence at kunin ang katawan nito, ngunit lumapit sa kanya si Darwin at binuhat siya sa kwelyo. Isang batang Cynthia, hindi ka na ba nakikinig sa mga sinasabi ng iyong ama? Ilang beses ko pa bang kailangang sabihin sa iyo na bumalik ka na sa iyong silid? Agad nang umiti si Saitaya ng inosenteng paraan. Pare, babalik lang ako para bumati kay Terence, bro. Hindi ko kaya to, di ba? Hindi naman magtatagal yan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.